Ay, magandang umaga. Alas 12:16, alas 12:06 na po. Ang ating talakayin po sa ngayon ay natukoy na po yung binili na property ni Elizalde Co doon sa France. At bakit siya doon? Yung intensyon niya po talaga ay magtatago na sa Europe para takasan itong anomalya ng flood control project. Natandaan mo na nandoon na siya sa Amerika nang galing, kunwari na paggamot. Tapos, lumipad siya galing sa USA, pumunta na sa Singapore. Tapos mula sa Singapore, akala natin uwi na ng Pilipinas. Pumunta pa ng Dubai. At from Dubai, pumunta ng Espanya. Yun. Yun ang ano niya. So sa Espanya, ngayon, siyempre papunta na ng France yun. Siyempre Spain at saka France, ano lang yan, by train lang yan. So anyway, what is important is here is tingnan natin ang patungkol sa bahay niya. Okay? Una, may nag-report na tungkol sa property niya, nagpatulong pa dito si Ko sa pagbibili ng property. Pakinggan muna natin ito. Inaisiwalat ko na ito kanina. Ito po. From Paris. Nandito ako ngayon para isawalat sa inyo tungkol kay Congressman Saldico. It was year 2022 nung una ko siya makilala through si Jerome Lee. Highly respected ko siya kasi ang alam ko mayor siya ng Bicol. Pero hindi ko alam na ganyan pala ang naging trabaho niya sa atin sa Pilipinas. Naging sakib siya sa Kaban ng Bayan. Nandito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel. Bulgari ha? Bulgari Hotel. Bulgari Hotel. Doon sila nagkuhan sa Bulgari. Nakatira. George na St. George. Ako ang nag-service sa kanila nung pumunta sila ng Switzerland. Nag-hire sila ng 3 Mercedes-Benz with driver. It was the first time that Saldico na nagpunta rito. Una ko siyang nakilala. Late 2022, nung bumili siya ng bahay dito sa 31 Avenue Montan. Earlier part of 2023, doon siya bumili ng isang Mercedes-Benz. Avenue Montan. Ang namamahala ng Mercedes-Benz niya pag wala siya, isang Filipino driver. And then, may naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila from Rome to Paris. Doon Rome to Paris, yung mga bagahe. Hire sila ng 20 Mercedes. 20 na Mercedes-Benz ang hinar para dalhin ang mga bagahe nila. With driver. So pinuntahan ko sa Paris dahil nag-message nga sa akin yung ating puting asa na Miss Harlika. Pag pumunta ka sa Paris, puntahan mo to. Okay, so pumasok ako dyan, tapos then eto. Tingnan natin. Papasok sana ako. So ayan, so supposedly papasok sana ako, kaso lang, meron palang susi. Ayan, actually napaka-simple lang naman na apartment to titignan mo. Pero nasa heart nga siya ng shopping center. Ito sa Avenue Montaigne, number 31. May lumabas ngayon. Nakita nyo? How beautiful, di ba? Yung katotohanan. Si Maharlika lang ang mag-isang nagsalita noon. I talk about that Paris house nila. I talk about that Forbes Park ng mga bahay na binili ni Tambaluslos. Now may lumabas si ate. At nakikita ninyo, paano namang invento ito? Tapos sasabihin ng mga Jutang Ginemes na mga bangag supporters at Iminatics double agent. Huwag kayo maniwala kay Maharlika. Kasi fake news yan. Paano magpe-fake news to? Paano magpe-fake news si Maharlika? Nagko-corroborate lahat. Kumbaga yung mga pinagsasabi ko nung ako pa lang, may mga lumabas na testigo. Right? May lumabas na testigo. Ano, panibago ito. Hindi ko siya, actually mag-reach out ako sa kanya kasi baka pwede siya mag-sworn statement. Pagdagdag sa kaso, depensa namin kay Saldico. So yan ang sinasabi ni Maharlika kasi may kaso si Saldico laban sa kanya. So gusto niyo kukunin yung babaeng yon na si Lisa na maging testigo niya laban kay Saldi, pabor sa kanya para kalabanin si Saldi sa oral defamation case na sinampa laban kay Maharlika. Ngayon, ito na po siya. Natuntun na po ng Billionaire News Channel ang apartment
apartment na yon dun sa Montan. Ito po yon. So, yan po tingnan ninyo yan niya yan. Diyan siya nakatira. Apartment yan. Okay mapakinggan natin. Samantala, tukoy na ang di umano'y nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa Paris. Ayon sa ating source, matatagpuan ito sa 31 Avenue Montan sa 8th District ng Paris. Hindi gaanong makita ang buong harap ng building dahil under renovation ang ground floor na butik ng isang kilalang brand. Ang nasabing avenue ay kilalang pasyalan ng mga turista dahil sa mga sikat na brands. Dito nakatira ang mga kilala at mayayamang personalidad tulad ng royal family, politician at celebrities. Nasa tapat din ng 31 Avenue Montan ang butik ng world's most valuable luxury brand. Nasa dulo ng Avenue Montan ay ang panoramic view ng iconic Eiffel Tower na isang kanto lang ang pagitan sa Avenue George V na matatagpuan naman ang luxurious 4-star hotel na madalas tuluyan din ng pamilya ni Zaldico at ang kanyang mga bisita. Bulgari Hotel. Wala pang linaw kung nasa Paris si Zaldico matapos lumutang ang isang flight detail na siya ay nasa Spain kasama ang kanyang pamilya. Una na ring naglabas ng pahayag si Ko nitong nakaraang linggo. Yan pala siya handa bumili silang umuwi para harapin ang mga ibinibintang na issue sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Natunton, Representative Paris pala siya napabili So yan po ang nakita natin. Ladies and gentlemen, nakakatakot na ngayon. Natatakot na po ako ngayon. Kasi po ang nakikita natin is kumbaga ay parang wala ng gamot ito dito. Para bagang ang gamot na lang dito ay para bang kakatayin sila. Sobrang nagyaman na talaga si Zaldico. Okay, saan na ba tayo? Pero nangako pa rin siyang uwi O sige, pakinggan natin yung kanyang pangako ng isang araw. Pero wala pa rin akong tiwala sa kanyang salita. Siyempre, hinahabol na siya ng investigador So, imposible na uwi pa rin ito. Ngayon, nakita ko po yung plano nila. Ipaamin lahat, ipaako lahat kay Zaldico. Para tapos ng kwento, kay Zaldico lahat magtitigil. Yan po ang nakita ko na gagawin nila. So, baga, everything began and stops at Zaldico. Yan ang gusto na mangyari. Para malusot si Tabalusos, lusot din si BBM. Pilipinas si Congressman Zaldico sa isang kondisyon, basta raw tiyakin ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hinanakit naman ng kongresista sa Kamara sa pagkansela nito ng kanyang travel clearance. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang hinanakit ni Congressman Ko sa Kamara? Jiggy, ayon nga kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico, para bang hindi raw siya nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili bago nga bawiin ng Kamara itong kanyang travel authority. Sa sulat nga ni Congressman Ko kay House Speaker Boji Dia na may petsang September 25, nababahala raw itong si Ko dahil aniya, tila na pressure lang ang Kamara. Tiniyak nga ni Ko na intensyon niyang bumalik ng bansa para pabulaanan itong mga aligasyon o mga akusasyon laban sa kanya. Gayunman, nangangamba raw siya sa madarat na niya lalo't tila nahusgahan na raw siya. Giit pa nga ni Ko, wala siyang nakuhang kickback sa mga proyekto ng DPWH. Mariinding itinanggi ni Ko ang tila nga pinalalabas na siya lamang ang nagpasok ng umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act at
paliwanag nga ni ko dumaan sa tamang proseso ng bicameral report at yung 2025 budget na pareho pong inaprubahan ng dalawang kapulungan sa plenaryo. Umaasa nga raw itong si Ko na mabibigyan siya ng due process at matitiyak yung kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. September 18 nga, nang bawiin ng Kamara yung travel authority ni Ko na sinasabi ngang nagpapagamot daw sa Amerika. Binigyan siya ng 10 araw para umuwi o hanggang Lunes, September 29. May nakabinbinding ethics complaint laban sa kanya. Jiggy. At Marian, ano naman ang sagot ng Kamara sa sulat ni Congressman Ko? Jiggy, sabi nga ni House Speaker Bogie D kay Congressman Ko, Hindi na uwi titiyakin yan. ng Kunwari Kamara na lang yung yan. seguridad niya at ng kanyang pamilya. Hindi raw dapat tignan ng Congressman Ko na panghuhusga sa kanya itong pagbawi nga ng kanyang travel authority, kundi pagbibigay daw ito ng pagkakataon para sagutin niya yung mga aligasyon. Binigyan din ni Speaker D yung pagbibigay nga ng ultimatum kay Congressman Ko hanggang Lunes, September 29. At kapag hindi pa rin daw siya umuwi, mapipilitan na ang Kamara na gumawa ng legal na hakbang at disciplinary action laban sa kanya. Jiggy. Talaga bang nakumpirma na ng DOJ na nasa Europe na at hindi Amerika si Congressman Ko ngayon? Jiggy, ayon nga kay Justice Secretary Boying Remulla, nasa Spain o France na ngayon ito si Congressman Ko. Hihilingin daw ng DOJ sa Interpol na i-monitor itong kilos ni Ko. Narito ang pahayag ni Secretary Remulla. As a European, Spain or France, a lot of text messages are coming in that he's in France. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez So yan ang nangyari ngayon. So, titignan na natin ngayon na ito tutukoy na, no? Na anyway, napalabas ko na rin. So, yan lang po ang ating balita sa ngayon. Dapat mag-resign na talaga sila lahat nito. Bistado na po talaga. Hindi naman maglalakas loob yan. Tika mo na, bakit tatanong natin? May na-research ako, bakit ang tanong, halimbawa, bakit gustong-gusto nila nandun sa France? Kasi po, pag bumili ka ng property sa France, mapagbigyan ka ng residence visa. At kung resident visa ka na doon, hindi ka na pwedeng tanggalin doon. Kahit anong habol pa ng Philippines, walang habol ng Pilipinas doon. So, mga bautak kasi itong mga kriminal eh. So, ganun po ang nangyari. So, hanggang dyan na lang, no? At mag-shout out tayo. Pastor Rodi Rabi, si Ben Reclamador. Lingo, magandang gabi, Sir Toto. Ben Reclamador, papasok sana ka sa meron pala Susinam. Ano Susinam? Simpleng tao 77. Bakit ikulong yan? Para mapanagot yan. Dapat ikulong yan. Mga mayayaman daw pala nakatira dyan sa lugar na yan. May prinsipyo at mga iba pang mayayaman na taga ibang bansa. Rodi Rabi, hindi pwedeng magtatago sa saldi ko. Sa batas na no one is above the law. Si Erwin Torpo lang ang above the law. Let us not vote for Ako Bicol Party List. Yan, nabubukol kayo. Tapos si Abesja, good morning, Sir Toto. Si Marcoda Mercado Catholic. Dr. Toto, good morning. Paris and Spain ata. Okay. Rosemary Reginan, katayin lang na sequester lahat ng gayaman. So Rosemary Reginan, may sakit daw si attorney, sakit sa pagnanakaw. Ganun ba? Sa Ben Reclamador, Lusot si Martin, BBM at Cheese. Rodi Rabi, tapos Romualdez at Kopit, resign. Tapos Ben Reclamador, isama na si Cheese, Dr. Toto. Rodi Rabi, Saldico, go back to the Philippines and face the law. Girly, Dotilas, hindi naman susundin ni Remulla. Simpleng tao, 77. Ganon din naisip ng karamihan, Dr. Toto, pwede bayaran ni Tamba at ng mga kasamaang pamilya nila
niya para safe na ito. Ang malasakit, ang masaklap lang kung ipapatumba yan si Saldico para wala ng testigo. So Ron Robert Go, ang Toto Kausing, di ka pa ba maniwala sa kakupalan ng gobyerno? Pati mainstream media gumagawa ng kagagaguhan. So Ron Robert Go, di ka niniwala ng ako nagkagaguhan talaga eh. So Ron Robert Go, sino may-ari ng 5 si Talom ng Baluslos? May-ari ng Billionaire Channel? Ay, nako. Ganun ba? Ron Robert Go, sinisira nila si Marcolita. Josepina Bianca Ledesma. Josepina Bonridi, anhin mo pa ang bahay sa France, sa Spain o sa US kung ikaw naman ay pugante. Ron Robert Go, I'm kung gusto nila makuhang Saldico, madali lang yaman. Okay, hanggang dyan lang tayo. Medyo nantok na ko, mga ladies and gentlemen. Pakishare na lang po. Huwag po paki-skip ang ads. At sana dadami yung ating membership sa ating channel. At kung ganun man, aabot ng 10 milyon, tatakbo na ako ng presidente. Maraming salamat po. So pa bang iba? Si Violeta Serna. Tapos si Simpleng Tao 77. Kaya galit si FPRRD sa mga media. Okay? Andyan tayo.